Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 4 na dating rebelde sumuko, armas na recover sa Eastern Visayas. 1.7 billion pesos na halaga ng smuggled cigarettes nasabat sa private shipyard at barko sa Maynila. Ikalawang status conference ni Duterte sa ICC idinaos, presiding judge nagbabala sa magkabilang panig. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, 4 na dating miyembro ng rebeldeng grupo ang voluntaryong sumuko sa mga otoridad sa magkakahiwalay na operasyon ng Regional Mobile Force Battalion 8 o RMFB 8 sa Eastern Visayas, kamakailan. Kinilala ang mga sumuko na sina alias Bukoy, dating miyembro ng Squad 2 FC2 SRC Emporium EVRPC na nagbalik loob noong Hunyo 14 sa San Roque, Northern Samar. Alias Argo, miyembro ng unit militia sa ilalim ng FC1 SRC Emporium na sumuko noong Hunyo 17 sa Oras, Eastern Samar. At si alias Kavik, miyembro ng unit militia ng SRC Sesame Apoy Platoon ng Secom South Samar 2 na nagbalik loob noong Hunyo 19 sa Santa Rita, Samar. Noong Hunyo 22 naman, sumuko rin si alias Intoy, isang 58 anyos na dating miyembro ng Underground Mass Organization o UGMO sa ilalim ng Parag-Uma sa Pinabakdaw, Samar. Samantala, nakarecover din ang RMFB-8 ng isang 5.56mm Colt M16 rifle, isang magazine at 40 bala mula sa isang nakatagong imbakan ng armas sa kabundukan ng San Isidro, Northern Samar noong Hunyo 21. Isinasailalim na sa dokumentasyon at pagsusuri ang mga sumuko habang inihahanda ang kanilang paglahok sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ng pamahalaan. Nasabat ng pinagsanib na puwersa ng Bureau of Customs o BOC, Bureau of Internal Revenue o BIR at National Bureau of Investigation o NBI ang tinatayang 1.7 bilyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa container yard ng Carlos A. Gothong Lines Incorporated sa North Harbor, Tondo, Maynila. Sa kabuuang 24 na container na natunton, 23 ang nakumpirmang naglalaman ng mga sigarilyong walang kaukulang tax na, katumbas ng halos 29,900 master cases. Narecover ang mga container mula sa isang pribadong shipping facility sa Tondo, Manila at sa barkong ASC Big Boy na kasalukuyang nasa kustodiya ng PCG. Patuloy naman ang paghahanap sa isa pang nawawalang container. Sa paunang investigasyon, napag-alamang idineklara ang mga kargamento bilang consumer goods at inihatid mula Cebu patungong Tondo sakay ng ASC Big Boy bago matuklasan ng mga otoridad. Patuloy na iniimbestigahan ang pinagmulan at mga taong nasa likod ng shipment habang inihahanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga responsable. Idinaos nitong Martes ang ikalawang status conference ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinangunahan ni ICC Trial Chamber 3 Presiding Judge Joanna Corner ang pagdinig kung saan muling hindi dumalo si Duterte matapos niyang i-waive ang karapatang humarap sa korte. Tinalakay sa pulong ang mga teknikal na usapin ng kaso, kabilang ang mga deadline para sa expert reports, trial briefs at mga hakbang para maprotektahan ang identity at safety ng witnesses. Nagbabala rin si Judge Corner sa mga abogado ng magkabilang panig laban sa pagbibigay ng komento o pagpapaunlak ng panayam sa media tungkol sa kaso upang maiwasan ng Court of Public Opinion. Pinaalala rin ito sa mainstream at social media na iulat ng wasto at patas ang mga detalye nang mapigilan ang mga haka-haka at fake news. Sa Hulyo 14 ang susunod na status conference habang nakatakdang simulan ang paglilitis sa kaso ni Duterte sa Nobyembre at 30, 2026. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.